Good morning guys. Ngayon nga pala samahan nyo ako na mag-chase tayo ng ulap clouds or fog. Dito kasi sa lugar namin merong lugar na doon talaga tuwing umaga makikita mo may fog talaga siya. Simula nung bata ako nakikita ko to eh. Naisipan kong puntahan ito kaninang umaga. Nung magising ako ng alas 6 or 6 AM, naisipan ko pumunta kagad ako. At eto, tara, puntahan natin. Dito sa daan napansin ko meron ng fog. So, nanigurado ako meron talaga dun sa lugar na yun. Kasi alam na alam ko. Pero mga wala pang isang oras nawawala din yun. Kasi para siyang tubig na umaagos. Ito nga palang lugar na to guys. Ito yung tinatawag naming Pitong Burol o Seven Hills. So sa dulo nito merong viewing deck na medyo mataas na lugar na matatanong mo lahat 360. Talagang maganda yung view. Itong pantayan ng Mabilog kasi guys, isa siyang lambak o valley na napapagitan siya ng dalawang bundok o napapalibutan siya ng bundok, I should say. Kaya dito natatrap yung fog o clouds. Mas maganda dito guys yung mas maaga, mga siguro 5 or 5:30 dapat nandito na eh. Kasi ako 6 na ako nakapunta, so 3 to 6 minutes na pa yung drive ko sa motor. Kaya medyo scattered na yung ibang ulap. Pero kapag umaga buong buo pa talaga yung wala pang masyadong hangin. Naisipan ko ibahagi guys kasi yung iba hindi alam to eh. Hindi mo na actually kailangan pumunta ng Baguio o Apo, mag-mountaineering ka para makakita ng mga fog or clouds, sea of clouds. Dito lang sa lugar namin na mayroon na talaga. Hindi ito alam lahat ng mga tayabasin at palalihin. Yung mga madalas pumupunta ng bundok, ito alam na alam to. Nakikita nila, lalo na yung mga nagnunyog, mga nagkaharga ng cobras. Ito, tuwing umaga nakikita nila to. Basta maganda yung panahon. Lately may nakita ako na campers na meron siyang tent, tapos pagbukas niya sea of clouds agad yung makikita. Kaya nagka-idea ako na dito sa amin meron din yan. At ang maganda, as in malapit lang talaga. Simula dito sa lugar namin, sa bahay namin, mga tingin ko 3 to 6 minutes lang yung drive talaga kapag nakamotor. Pero noon nilalakad ko lang to eh. Wala pa akong motor nung bata pa ako syempre. At ang lugar na nga pala na to guys, sa Mabilog, mga sinaunang tao, mga dito nakatira eh. Dito sila nagtanim ng maraming mga puno ng nyog. So yung mga lolo ko, tatay ko, dito sila talaga nanirahan noon. Yun ang kwento niya sa akin. At kapag nag-aaral sila, naglalakad talaga sila ng malayo para makapasok lang sa eskwela. May mga bahay din naman yung tao dito sa Palale noon sa Kalabsan. Pero since madalas sila pumupunta sa bundok, may bahay talaga sila doon na pahingahan kapag nagnunyog sila nagkokopra. So doon sila usually pumupunta. At 100% sure na may mga kaingin din sila kasi may mga tanim sila na gabi, kamuting kahoy, kamote, at saka yung mga taniman nila ng gulay. Tapos kapag lumabas sila, ayun, marami silang daladalang mga gulay nung una. Sagana din kasi noon sa lamang tubig o sa mga ilog. Maraming isdang mahuhuli. Saka yung mga hipon, may mga gamit silang panghuli na kung tawagin na may tain. Ang pagkain na inilalagay doon parang iihaw mo yung nyog tapos ilalagay mo dun sa tain. Kasi naranasan ko na ding manghuli nun eh. Tapos sa umaga, papandawin mo yon at makikita mo ang daming huli na hipon, talaga nakakatawa.
Sa ngayon naman, meron pa rin mga nahuhuling isda at mga hipon. Pero hindi na talaga ganun kadami. Kumbaga, madalang na kasi syempre, madami ng tao. Tsaka napansin ko yung ilog, lumiliit ng lumiliit eh. Kasi yung iba na pinagkukunan o yung mga headwaters, kinukuha na, nilalagyan na ng mga tubo para syempre mga gamit sa bahay, inumin. Kaya hindi na ganun kalaki yung palsabangon o yung mga ilog. Di katulad noon talaga, as in malalalim yung mga layon. Yung mga layon noon, as in talaga mga 6 to 7 feet pa yung pinakamalalalim. Ito nga pa yung pala yung lugar na mismong nilalakaran ko. Ito yung Kipot noong una. Ito yung Kipot na dinadaanan ng mga kalabo noon. Tapos itong bandang kanan, may shortcut dito na daan namin papunta dun sa nyugan ng lolo ko. So nag-try din ako mag-jog konting oras at pumunta dito sa baba. Chinay ko kung may maganda din view, pero wala masyado. Kaya bumalik na ulit ako dun sa viewing deck kung saan doon nakaparada yung aking motor. Babalik na din ako kasi unti-unti nang nawawala yung mga sea of clouds. Kasi hindi din na sila nagtatagal kapag mainit na mga 6:30 to 7 AM, pawala na din sila. Hindi talaga sila nagtatagal ng matagal like 2 to 3 hours, hindi ganun. Thanks for watching. Please follow kung nagustuhan niyo yung video. Salamat.